Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Meisha Amir from Japan, Kabayan Virgo. This reading is for you. Tingnan natin na iyong July 1 to 15. July 2025, meron tayong 9 portal. Start na natin, July 4, Neptune retrograde. Nako, retrograde tayo ha. Tatandaan nyo, medyo may mga something happen. No? Yan. Siyempre, meron tayong July 4, Venus in Taurus, Uranus in Taurus, Venus entering to Gemini. Ito yung may mga sitwasyon na ikaka-shake up mo. Maaaring sa mga certain relationship, romantic relationship, or pwede rin sa friendship, no? Kung sa mga anong relationship na meron ka dyan. Yan, may mga pwede kang malalaman or pwedeng magkaroon ng conflict. Yan, may mga ikakabigla mo, magkakaroon ng realignment, kumbaga, no? Dito papasok if di mo ba bang ipagpatuloy yung relationship na to, ganyan. May mga ganun. Ito yung panahon na dapat mong gawin ay magpatuloy. Iisipin mo kasi magkapatuloy ba o hindi, parang ganun. Mag-iisip ka na ng mga ganun na situation, no? Pwede rin na yung mga doubt mo in a relationship, sa mga certain relationship mo ay pwedeng malaman mo na yun is totoo. Yan, may mga, or maaaring mabivision mo siya. May mga ganun. Make space, everything, kasi have a reason kaya nangyayari ito, no? Meron tayong July 6 and 7. Ito yung Venus in Gemini, same time ng Saturn in Aries. Siyempre, with the 7 is the Uranus enter into Gemini. Ito yung may mga, parang may mga maiisip ka na bagay-bagay na gusto mo i-create sa buhay mo. Ganyan. Ito yung may mga magi-sparkling sa'yo. Kumbaga, maaaring may mga you gonna find romantic side ng iyong sarili, no? Yan. Sa sarili mo, may mga gusto ka nang i-create, may either business, idea, mga pagbabago when it comes sa sarili, may mga gano'n. Ito rin yung, siguro may mga time na sa iba sa inyo, magbibigay ka ng space, time sa sarili, this time, yan. Or need, kung kailangan mag-meditate ka para mas ma-download mo, no? Kung ano talaga yung gusto mo sa buhay. Ganyan. Yun. Ito yung mga feelings na with the 19, nangyari na to, sabi nila, nangyari ito with the 1948. Ang tagal na nun, di ba? Pero muli siyang mangyari this year. Ibig sabihin, may mga situation na may mga feelings na magkakaroon ka ng nostalgia, visioning, or may mga dreams of a past life. Ibig sabihin, pwede mong ma-dream yung nakaraan na buhay mo. Kaya, yung iba sa inyo, hanggat maaari, maglagay kayo ng mga ballpen at noted sa tabi ng higaan nyo. Kasi in a second, pwede nyo makalimutan yung dreams nyo. May mga sitwasyon na pwede magkakaroon ng mga unfamiliar situation. May isip mo yan, may mga mangyayari sa inyong ganyan, no? Magkakaroon ka ng reconnect, no? Yan ang magkakaroon sa'yo. Kung may mga bagay na ganoon, isulat mo kaagad. Ito yung mga sitwasyon na pwede mong malaman kung ano talaga yung purpose mo in this year 2025. Kung purpose mo ngayon sa buhay mo. Kasi in the past life mo is gano'n. Halimbawa, in the past life, ganito ka. Pag na-reconnect mo lahat yun malalaman mo kung ano yung purpose mo sa this time life, no? Sa buhay mo. Ito rin yung mga time na pwede ka magkaroon ng mga mental breakthrough, ganyan, may mga spiritual breakthrough, o kaya magkakaroon ng awakening during this particular portal period. Yan, baka magkaroon ng mga spiritual awakening, or magkakaroon ka ng enlightenment, awakening when it comes to yourself, may mga ganong sitwasyon. Siyempre, meron tayong July 10. Ito na ang si full moon, no? Full moon in Capricorn. Itong full moon na to, interesting to kasi ito yung mga time na magkakaroon ka ng reflection sa sarili mo. Yan, yung mga pinagagawa in the past. Halimbawa, yung mga bagay na di mo nagawa, mga bagay na nagkaroon ng mga frustration, magkakaroon ka ng mga katanungan sa sarili mo na dapat pala ginawa ko na yun. Dapat pala sinubukan ko yun. Dapat pala ganito. Dapat pala tinapos ko to. May mga ganong sitwasyon, no? Pero maganda to kasi at least ngayon magkakaroon ka ng time na i-pursue yung bagay na yun. Diba? Kasi pag hindi ka nagkaroon reflection from the past, hindi mo malalaman na, ay,
hindi ko pala nagawa yun. Ay, sana ginawa ko na ngayon. This time, gagawin ko na. May mga ganun sitwasyon. Siyempre, ito yung sinasabi na full moon in Capricorn kasi is sinasabi dito na you need na maging organized sa sarili, want to get you a new habit, new ritual, new routine, tsaka para magkaroon ka ng better goals, di ba? Kumbaga, ito rin yung take a breath, itapon yung mga di kailangan, i-release, planuhin, at magkaroon ka ng clear space sa buhay mo. And syempre, mga new routine in life, no? Gawin mo. Syempre, meron tayong July 11, Juno direct in Scorpio. Nakakatakot man sabihin ito, pero ito yung panahon na pwede may mga biglang mag-shifting in life, no? Either sa relationship mo. Kasi this month, July, kasi retrograde nga ang sabi ko sa inyo, is a lot of happening, lalo na sa relationship. May mga secret na pwede ma-reveal, may mga pwedeng mauwi sa breakup, no? Ito yung mga panahon na masasabi mo yung totoo mong nararamdaman or you need, no? Para maiwasan nyo yung breakup. Pag hindi mo nasabi yan, your cycle is paikot-ikot lang. Or pwede kayo mauwi na breakup. Sabihin mo yung part mo, yung gusto mo, yung ayaw mo, ganun din yung karelasyon mo, sabihin niya para magkaintindihan ka, para maiwasan nyo ang breakup. Siyempre, di ba? Kumbaga, ito yung reflect what you want or understanding what you really want in life this time with the July, no? Kasi Juno direct in Scorpio to. And syempre, meron tayong July 13, Saturn retrograde to. Ito yung may mga make you force, no? Na magkakaroon ka na pagsisettling para magkaroon ka ng good foundations in life. Ganyan, maaari may mga bagay ka na gusto mo na umpisahan, may mga bagay na mag-back to the basic ka, back to zero, may mga ganyan. Kaya na mga gaganap. Either halimbawa sa money mo, di ba? Magsisave ka ng money. Baka this time, kailangan mo na mag-save ng money. O kaya, when it comes to diet, kailangan this time, back to the basic ka, mag-start ka ulit mag-diet. Sa health, ganun din. Sa relationship or sa business. Kapag naumpisahan mo ito, from the basic, this July, August to September, the big changes happen and the success come to you. May magiging magandang resulta, ibig sabihin. Diba? Kaya ako sa inyo, gawin nyo na. Meron nasa sa inyo yun. O diba, meron kang new opportunities, possibilities, and a path opening up. Ibig sabihin, may magbubukas na bagong idea, direction, opportunity. May bagong magbubukas na daanan para sa'yo. No? And syempre, meron ka ng goal-oriented person. Maaring you have a goal this time, magkakaroon ka ng targeting or need na, di ba? Parang nag-ano kasi siya sa portal, nagko-connect siya sa portal, oh. Yan, may mga goal or you need mong mag-focus sa target mo, sa goal mo this time. Or may mga sitwasyon na pwedeng, kasi ito magbubukas na yan. Mag-force ka dyan, Someone is behaving stupidly. May tao na ganyan, no? I-ano mo na lang, maaring related to a loved ones, maaring karelasyon, or someone into your life, ganyan. Siyempre, this 1 to 15 is you feel love, no? Andito yung sitwasyon na makakaramdam ka ng pagmamahal na magagaling sa ibang tao. At siyempre, ikaw rin, pagmamahal na galing sa iba. Na manggagaling sa iba. May mga happiness situation, 1 to 15, maaring may mga magaganap sa buhay mo na ikasisiya mo, and you feel love this time. And syempre, romance is in the air. O, di ba? Dito si love. O, ibig sabihin, is more on love related ito. Syempre, nandito rin na hahalimuyak ka kasi this a rose. Hahalimuyak ka, pwede ka rin pag-usapan dito kasi nahandito si Turkey. Ibig sabihin, kumbaga pag-uusapan ka, no? Kumbaga nandito yung sitwasyon na maaring pag nagiging masaya ka, may mga blockage na darating sa buhay. Kasama yan sa iyo. Pero, mag-focus ka sa target mo. Mag-focus ka sa idea mo, sa opportunity, at sa mga mag-open na door para sa iyo. Sa bagong path ng buhay mo, no? Diyan ka lang mag-focus at huwag ka mag-focus kahit Turkey. Focus to happiness. Yan, tingnan natin. Energy ni Virgo. Ano po ito?
Okay. Energy ni Virgo. Oh, yun. Ganda. Okay, ang energy mo, this 1 to 15 is magkakaroon ka na ng clear mind, no? Na kailangan mo nang i-release yung mga bagay na hindi makakagood sa'yo. Yan, ando ka sa sitwasyon mo. Parang you're releasing yourself or mag-escape ka or makakaramdam ka na ng freedom this 1 to 15. Maaring related to your money, sa iba sa inyo, o kaya sa mga bagay-bagay mo sa sitwasyon mo. Also, nandito na rin yung magkakaroon ka ng mental strength. Kumbaga, kung nagkakaroon din ng mga frustration in the past, this time is magiging mas okay ka. Mas more on magiging balance ka. Mas more on magkakaroon ng development sa'yo. Maari din ang energy mo na nakikita ko sa'yo, mas more ka maging practical this time kasi naranasan mo na yung mga frustration at negativity in the past. Mas magbibigay ka ng effort, progress, hard work sa mga you want to improve this time. Andito ka na sitwasyon mas more ka na magdedicated sa mga goal mo this time. Sa nakikita ko sa dito, is more on balancing siya sa nakikita ko sa dito. And magiging very productive ka. Ganyan. This 1 to 15. It's good, yung idea mo good kasi may mga ideas ka na gagawin, may mga ifo-force ka na gusto mong gawin, may mga imo-moving forward mo, may mga magbibigay ka ng mga effort sa direction na tatahakin mo this time. Andito na rin yung ipaglagay sa lugar ng mga bagay-bagay. Yan, may mga situation ka na gagawin this time eh. Yeah, parang hindi yung iba sa inyo siguro new project, new inspiration, new creation, may mga ganon. Kumbaga may mga bagay na hindi mo rin siya mamadaliin, no? Kasi you want to make sure na magiging okay ang lahat. Tingnan natin ang parating sa'yo. Ano po ang parating kay Virgo? Sa iba sa inyo, creation, idea, project, there's coming a new journey, no? Dito, a new beginning of a new journey, ganyan, sa buhay mo. 1 to 15. Ano po ang parating kay Virgo? 1 to 15. Meron ka daw marireceive, Virgo? May merong either gift, money, tulong, or vice versa. You will receive something. 1 to 15. Mga ganyan. Parating sa'yo. Uy, talaga po. Or pwede naman na mahihingi sila ng tulong or ikaw ang tutulong. Vice versa yon. Parating sa'yo, wow, ang ganda with the 10 of Pentacles. Okay, ibig sabihin, magkakaroon no, 1 to 15, maaaring magkakaroon ng isang wish come true, happiness, ang sinasabi dito. Maaaring may isang tao na mag-offer sa'yo or may ibibigay sa sa'yo for something ganyan. A part of the family, maaaring karelasyon mo rin ito or a part of the family. Yun na nakikita ko. Pero there's a happiness coming, this 1 to 15, may mga satisfaction, prosperity, mga positivity to eh. There's a positive outcome happen sitwasyon mo, maaring may mga pangarap na dumating, may mga marireceive ka daw this time, 1 to 15. Also, andito rin yung harmony, andito rin yung pagkikita-kita ng makarelasyon or mga mahal sa buhay, either family, ganyan. May mga fortunate outcome, kasaganaan, magkakaroon sa inyo ng parang it's more on happiness ang nakikita ko sa iyo. It's more on peaceful situation. Ako, yun ang nakikita kong parte sa iyo. Maaring may mag-o-offer sa iyo ng ganon, no? Or you will receive something ganon na happiness in life. Kumbaga nandito rin yung satisfy in what you have. In a material or spiritual, may mga ganong situation. May mga dreams coming, no? Ayan ganda. Kumbaga, kung ito total ko to, is a total of 20 cups. Ibig sabihin, is more on happiness, celebration, something receiving.
Ganun na nakikita ko. Yan. Happiness, joy. Ganda ng ano mo Peaceful. Kumbaga, andito rin yung sitwasyon na may mga difficult situation na pwedeng mag-end. Na mag-i-end siya. Kasi it total of 20 cups. The hardship or the difficult situation in life is ending. Peaceful to. Tingnan natin ang dapat mong iwasan. Dapat iwasan ni Virgo. 1 to 15. Ano po ito? Okay. Oh, okay. The Magician. Okay. Iwasan mo daw, Virgo, ang isang bagay na panghinaan ka ng loob. No? Iwasan mo din na... Anong ginagawa mo dyan? Anong tinitingnan mo di anak ko? Nakasilip siya doon sa ilalim ng table ko. May tinatanaw siya. Ewan mo ano tinatanaw itong balugan na to. Ang sabi dito, huwag ka daw mapanghihina ng loob. Kailangan, kumbaga, huwag kang magkaroon ng limitation sa sarili mo, sa mga bagay na gusto mong umpisahan, gusto mong gawin, gusto mong actionan, no? Sinasabi ito, or gusto mong sabihin, syempre. Isa rin yun sa nakita ko dito. Kumbaga, may mga bagay na kailangan mo imulat yung mata mo, may mga bagay na kailangan huwag ka lang tahimik, may mga bagay na magbigay ka na ng opinion, ganyan. Iwasan mo ang isang sitwasyon na mamanipulate ka ng kapaligiran mo o ng mga bagay-bagay sa buhay mo. Iwasan mo yung mga tao na pwede kang lokohin, linglangin, o dayain. Yung mga disloyal person, umiwas ka na lang. Iwasan mo yung mga taong arrogante. Iwasan mo na lang yung mga tao na hindi naman very supportive sa'yo. Kumbaga, mas mag-focus ka na lang sa mga tao na nagbibigay sa'yo ng pagmamahal, mga tao na nagbibigay sa'yo ng happiness, mag-focus ka sa sarili mo, ganun. Mag-focus ka sa iyong mga idea, sa mga a-actionan mo, ganun, no? And syempre, iwasan mo yung illusion ka lang ng illusion pero wala ka namang ginagawa. Isa rin yun. No? Iwasan mo din yung hindi ka maging inactive. Yung hindi ka magkikilos, action, take it action, mga ganun. Iwasan mo yun. No? Iwasan mo yung mga tao na hindi marunong tumupad sa mga pangako. Iwasan mo yung mga taong mapang-abuso. Iwasan mo mga taong bitter, controller, dishonest, mga bastos, ganyan. Or mga tao na pwede kang apihin, ganyan. Umiwas ka na lang hanggat maaari doon. I-block mo kung kailangan mo i-block, ganyan. Basta mas more ka mag-focus sa sabihin. Tingnan natin ang love. Kamusta ang love? Iwasan mo na hindi ka magpatuloy sa mga goals mo, ha? Keep moving to reach your goal. Love sa lahat, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, kung sino man yan. Comes sa love. Lumabas talaga siya. Lumabas talaga. Okay, when it comes sa love, okay, kung kayo nasa kahiwalay nitong tao na to, no? When it comes sa love, maaring nagkaroon ng mga hindi pagkakaintindihan, ano? Lalo na kung nagkaroon ng third party, o kaya mas gusto ng iba na kasama yung kaibigan than sa'yo, mga ganyan. Vice versa.
Andito rin yung kung nagkahiwalay kayo is nagkaroon talaga ng conflict. Nagkaroon ng hindi nagpatalo, nagtaasan ng ego, naging very defensive, mga ganyan situation. Mari din na nakikita ko dito na kung kayo is nagkahiwalay nitong tao na to, isa sa inyo is stuck. Nahatak siya na nakaraan, either ikaw or siya sa mga magkahiwalay, ano. Andito yung situation na itong tao na to, maaari nagkaroon sa kanya ng clear mind sa buhay niya o nagkaroon siya ng nagkaroon siya ng either awakening kasi hindi siya nakaka-move on pa sa ngayon or maaring vice versa ha. Pero gusto niya ng commitment sa iyo muli nitong taon na to, no? Kumbaga gusto kanya kausapin uli, maaring magte-text siya sa iyo or kakausapin kanya. Dochi ka doon sa situation na yon. Maaring mag-apology rin ito sa iyo, itong taon na to. Kung kayo is single, ang nakikita ko dito, may tao na maaring malapit sa'yo, maaring kaibigan mo, or kasama mo siya sa trabaho na may nararamdaman sa'yo. Kumbaga gusto niya yung company mo, no? Itong taon na to. Yun. Pero may connection kayo nitong taon na to eh. Yun na nakita. Kung kayo is in relationship nitong taon na to, isa sa inyo may pagka-sensitive. Hindi ko alam kung ikaw or siya, no? Pero, ang nakikita ko dito, nahandito yung happiness. Kumbaga, you giving your love and support to each other. Handun yung commitment nitong dalawa. Handun yung pag-value ng isa't isa. Sa nakita ko, handun naman yung love, handun yung caring, handun yung calmness, handun yung trust, at isa sa inyo is either pareho kayo or isa sa inyo is handun yung maturity thinking sa bagay-bagay. Kumbaga, no? Sa nakikita ko dito. Pero syempre, hindi maiiwasan na may mga time na hindi talaga kayo magkakaintindihan kasama sa relasyon yon. Pero sa nakikita ko dito, okay naman yung relationship nyo sa nakikita ko dito. Pero hope, sa hindi naman lahat hindi kayo lahat ito, pero nandito kasi si Devil, sana no, walang nagbabothered sa inyong dalawa in this relationship. Pero kung titingnan ko siya dito, may blockage lang. Hindi ko alam kung sa'yo o sa kanya. Either sa trabaho niya or in your part. Yun ang nakikita ko dito. Siguro, merong mga struggle na pinakinaharap, no? Ikaw or siya. Dun sa nakita ko. Pero when it comes dito, kung titingnan mo siya, di ba? Wala siyang handun yung okay relationship na to. Dochi ka sa inyo parang may pinagdadaanan na struggle. Isa sa inyo. Tingnan natin ang iyong money. Money ni Virgo. Kamusta po ang money ni Virgo? 1 to 15. Okay. Virgo, when it comes sa money mo, okay, good ang ganda. When it comes sa money mo, maganda naman yung takbo niya kasi mas more kang nagiging maayos this time, no? Kumbaga, or you need, nandito ka sa sitwasyon mo na sa mga sa mga needs, sa iba naman is maaring ginagawa na nila kasi ito. Andito ka, yung iba sa inyo nandito na kayo sa sitwasyon mo na nagtitink advantage ka na when it comes sa pagpapatakbo ng pera mo. Kumbaga, maaaring nagsisave ka na ng money, inaayos mo na yung cycle na to, nagkakaroon sila ng renewal. Kumbaga, siguro in the past is hindi naging maganda, it's more on loss, it's more on mabagal, ganyan. And this time, nagkakaroon na siya or magkakaroon siya ng transformation this time. As long as mo nakokontrol at na babalanse mo yung pera mo this time, it's good kasi magiging okay naman siya, no? Kasi magkakaroon siya ng movement, kumbaga. Magpapatuloy ang pagdating nito. Sa nakikita ko dito, maaring iba sa inyo may mga gagawin na kayo na may mga new priorities, new tasking about related to money. Maaring ganun sa iba sa inyo.
Sa iba naman sa inyo, when it comes sa money, may mga tao na makikipag-dealing sa'yo, na pwede sila makatulong sa'yo to grow yung money mo, mga ganyan. Maaaring may mga iba sa inyo, may mga aralin kayo, paano nyo i-growth or paano nyo palaguin yung money nyo. Sa iba sa inyo, there's a dealing, partnership, collaboration, may mga ganong sitwasyon. Ako nakita, may mga pagpaplano na also this sa iba sa inyo when it comes sa pagpapatakbo ng money. It's more on development, it's more transformation, change, ganyan, para magkakaroon, may mga bagay na ilelet kumuwi. May mga bagay na i-start mo. May mga bagay na i-move sa iba sa inyo, no? Sa nakikita ko sa dito. May pag-move, either may halimbawa, mag-move ka, ilalagay mo sa ganitong bangko, ilalagay mo sa ganito, sa stock, sa ganito, may mga ganong sitwasyon. Depende sa inyo, pero wala akong nakikitang pangit when it comes sa money mo, 1 to 15, good naman siya, kasi may mga tao na makikipag-collab, dealing, mag-share, parang something ganun ako nakita. Ang arte ng boses ko, no? Tingnan natin ang any opportunity pa kay Virgo. Kasi when it comes sa pagpapatakbo ng pera, dito ka sa ano parang, halimbawa, gagastos ka, i-evaluate mo yan, kailangan ko bang bilhin to? Kailangan ba yan? Ito, kumbaga, halimbawa, ay, mahal yan, ito na lang. Mga ganun situation. Maaaring may mga ganung bagay na kayo, no? Tingnan natin. Magkakaroon din kayo ng choices Siguro sa mga kung paano nyo papatakbuhin ng maganda lalo yung iyong money. Yan. Any opportunity pa kay Virgo. Ano po ito? Universe. May problema sa iba sa inyo may problema kayo? May sakit kayo? Parang iba dito may sakit sa puso, bandang dibdib, kidney, bladder, bato. Tapos yung iba dito siguro hindi ko lang alam kung palaisip kayo masyado. Parang ganyan kasi iba no? Okay, dito sa any opportunity na sinasabi ko dito, may iba dito para may hinihintay ata kayo, no? Ganyan. Ang nakikita ko rin dito is maaari makakatanggap ka ng message or text message or communication with someone in a distance. Maaari nasa ibang baryo, nasa ibang bansa. Yun na nakikita ko. Taong nag-iisa. Very intuitive. Maaari itong tao na to parang basta nag-isa siya. Ito tao na to, sa nakita ko dito. Maaari magkakaroon ka ng connection doon sa tao na yun. And syempre, sa iba naman sa inyo, opportunity is meron kang gustong gawin. Meron kang naiisip at gusto mong gawin na isang sitwasyon, either creation, either something na gusto mong i-move forward. Pero ang nakikita ko dito, parang nalalos hope ka ata dito. No? Parang handed ka sitwasyon mo na nagkakaroon ng hardship sa'yo or handed ka sa thinking na magsasucess ba? Pag minove forward ko to, okay ba? Parang ganun kasi sitwasyon. May mga ganung sitwasyon ako na nakikita sa iyo. Kumbaga may mga didesisyonan ka, maari sa iba sa inyo, na pwede kang mapaisip, it will success pa, ganyan, may mga ganyan. Yun na nakikita ko sa iyo. Yun ang opportunity parating sa iyo. Tingnan natin ang advice. Iba sa inyo, kung may mga sasakyan or car or vehicles, maaring magkakaroon ng problema, no? Kasi nakikita ko dito. Maaring you thinking din, no? Na sana may car ako, sana, o kaya may mga magpapagawa, may mga gano'n. Advice. Virgo, advice.
The Fool. Okay. Ang advice sa'yo, try to make it balance. Kailangan mo ngayon is you need to sacrifice, make a strategy, new plan, um, acceptance, tsaka kailangan ng mga bagong pananaw sa kinabukasan, mga bagong pagpaplano sa kinabukasan, ano? Try to make it balance sa pera mo man yan, sa health issue mo man yan, and this is a time din na magkaroon ka ng pag-uumpisang muli from the basic kung sa mga aspeto ng buhay mo yan. No? Start a new beginning in life, start a new journey in life, start your idea, start to create. This is a breakthrough para sa'yo para magsimulang muli o tapusin ang mga bagay na kailangang tapusin, sinasabi dito. And then nakikita ko rin naman na may mga problema na pwedeng magtapos na rin sa nakita ko dito, no? Andito rin yung sinasabi sa'yo na mag-go ka sa mga new opportunities mo, sa mga gusto mong gawin this time. Mag-concentrate ka, be inspired, kailangan design ng mental clarity, kung ano yung mga bagay na gusto mo i-pursue, mga bagay na gusto mo i-end, tapusin, umpisahan, simulan, o umpisahang muli. Yung sinasabi sa iyo. Dito. Tsaka, Wheel of Fortune, no? May offer. May something happen, changes sa'yo. Dito. May magbabago sa buhay mo. Siguro sa iba sa inyo, this July, magi-start na yan na unti-unti magkakaroon ng malaki pagbabago in life. As in. Or sa iba sa inyo, bago matapos ng buwan or starting ng July, August. So, August ba? Tama. August ang pisa. Mga ganun. Something happen na magkakaroon ng new journey, new direction, there's a good luck, fortune, and there's a changes or a good karma coming in your life within a week sa iba, within a month sa iba. Yan na nakikita ko sa iyo. Arigato naman sa God bless.